Ang ating kwento ngayong araw ay tungkol sa mga taong may kakaibang abilidad na nakatulong para maresolba ang mga kasong hindi na umuusad. Bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-like at pindutin ang subscribe button at notification bell para maging updated kayo sa bago nating Tagalog True Crime Stories. Ang 42 years old na si Elizabeth Betty Cornish ay isang nurse na may 5 anak na babae na mga nasa hustong gulang na at nagtatrabaho na rin. Si Betty ay hiwalay na sa asawa at mag-isa na lamang na naninirahan sa isang maliit na apartment. Siya ay kilalang palakaibigan, outgoing at mahilig sumayaw. Kaya nga't marami siyang kaibigang kasama sa tuwing lumalabas. Noong August 8, 1987, nakatanggap ng tawag ang pulisya mula sa isang lalaki na nagngangalang Paul at sinabing natagpuan niyang walang buhay ang kanyang girlfriend. Agad na rumesponde ang pulisya sa isang apartment building sa Belvedere, New Jersey at doon ay nakita ang duguang katawan ng isang babae na bugbog sarado na nakahiga sa kama at nakatali pa ang mga kamay gamit ang isang extension cord. Ayon sa lalaking tumawag, ito pala ay si Betty Cornish, ang kanyang girlfriend. Hindi makapaniwala ang mga anak at kapatid sa kinahantungan ng nurse. Sa autopsiya, napag-alaman na ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay mga tama na martilyo sa kanyang ulo. Napaka-bayolente ng pagkamatay ni Betty. Halatang galit na galit ang salarin sa biktima. Nagkalat ang dugo sa kwarto at banyo kaya't ipinagpalagay ng pulisya na naghugas muna ito bago tumakas. Nagtanong ang pulisya sa mga kapitbahay ngunit wala daw silang narinig na ingay o sigaw noong gabi. Noong una inakala nilang dumaan sa bintana ang salarin dahil nakatanggal ang bintana ng biktima at natagpuang nakasandal sa pader ng apartment building. Ngunit nalaman nila na ang fingerprints na nagmarka sa loob ng bintana imbis na sa labas. Kung dito dumaan ang salarin papasok ng bahay ni Betty, dapat ay nasa labas ang fingerprints. Kaya't hinala ng pulisya ay kilala ni Betty ang pumatay sa kanya. At kaya nilabas ang bintana ay para malihis ang atensyon ng pulisya sa totoong salarin. Agad na nang hinala sila sa boyfriend ni Betty. Siya ang nakadiskubre sa katawan ni Betty at tumawag sa pulisya. Maaaring ginawa niya ito para hindi siya pagdudahan. Nang tinanong ng mga investigador kung nasaan siya bago pumunta sa apartment ni Betty, sabi niya ay nangisda siya buong araw. Ngunit may nakita ang mga clipper na ginagamit sa pangingisda doon mismo sa ilalim ng nakabukas na bintana ni Betty. Kaya't lalong nang hinala ang pulisya na baka si Paul nga ang salarin. Dahil dito isinailalim siya sa isang matinding interogasyon. Dahil sa natakot na si Paul sa pagtatanong ng mga pulis, humingi na siya ng abogado. Doon natigil ang interview at pinayo ng abogado ni Paul na karapatan niyang hindi sagutin ang mga tanong ng pulisya. Itinigil ni Paul na makipagtulungan sa mga otoridad dahil dito. Matapos nito wala nang maisip ang pulisya kung sino ang gumawa ng krimen. Ang komunidad ay nabalot ng takot dahil ang salarin ay malaya pa ring nakakagala sa lugar at baka silang sunod nitong atakihin. Kaya't ang mga kalalakihan sa kalapit na lugar at sa apartment building ay pumayag na sumailalim sa polygraph test para lang sila maalis sa listahan ng mga suspects. At lahat naman sila ay pumasa, kaya nga't lalong nairapan ng pulisya sa kaso ni Betty. Makalipas ang 1 linggo dahil sa napansin ng kapatid ni Betty na si Peggy Goebel na hindi na umuusad ang kaso ay nagpasya siyang kumonsulta sa isang kilalang psychic na nagngangalang Nancy Weber. Hindi pinakwento ni Nancy kay Peggy kung ano nangyari at bakit siya tinawagan. Nung nagkita sila ay agad na sinabi ni Nancy na naramdaman niya ang lungkot ni Peggy at alam niyang pinatay ang kanyang kapatid na si Betty. Dagdag pa ni Nancy na ang pangunahing suspect ng pulisya ay ang boyfriend. Ngunit nabigla si Peggy sa susunod na sinabi ni Nancy. Kanyang ibinunyag na hindi ang boyfriend ang gumawa ng krimen. Nakita niya sa kanyang pangitain na tinali ang biktima at minartilyo. At isiniwalat niya na nakita niya ang mukha ng suspect. Dito ay sinabi din ni Nancy na kailangan niyang kausapin ng pulisya. Agad namang tinawagan ni Peggy ang detective na humahawak sa kaso ni Betty at sinabi ang mga nakita ni Nancy sa kanyang pangitain. Una ay nag-alinlangan ang pulisya pero wala na silang magawa pang
upang umusad ang kaso kaya't pumayag na rin silang kausapin ng psychic. Isa pa ay nakatrabaho na nila si Nancy sa ibang kaso dati kaya't pumayag na rin pakinggan ang mga nakita ni Nancy. Ipinahayag ni Nancy na pagkatapos ng krimen ay umakyat ang salarin sa apartment building kaya't sigurado siyang nakatira lamang sa taas ang gumawa ng krimen. Sinabi din niyang ang unang pangalan nito ay John at ang apelyido ay nagsisimula sa letrang R. Biglang pumasok sa isipan ng detective ang kapitbahay ni Betty na si John Reese na nakatira lamang sa taas ng apartment ng biktima. Napag-alaman na si John Reese ay isang 30 years old na trabahador sa farm na nakatira sa taas ng apartment kasama ang kanyang girlfriend at 2 anak nito. Sinabi niya agad kay Nancy na imposibleng si John ang gumawa ng krimen dahil pumasa ito sa polygraph test at may alibay siya sa mga oras na pinatay si Betty na bandang 12 midnight. Ngunit nanindigan si Nancy sa kanyang sinabi at nang lumapit siya sa kama ni Betty kung saan ito pinatay ay may nakita na naman siyang pangitain. Dito ay sinabi niyang hindi 12 o'clock pinatay si Nancy, kundi lampas pa sa oras na ito, bandang madaling araw na. Nangulit si Nancy na tama ang kanyang mga pangitain dahil malinaw niya itong nakikita. Dagdag pa niya na may suot itong sinturon na may buckle na parang pang-cowboy. Kaya't isinailalim nila sa isang interogasyon si John at handa naman itong nakipagtulungan sa pulisya. Doon ay napansin nga nila ang belt buckle nito na gaya ng inilarawan ni Nancy. Sa interogasyon ay mga kakilala na niya mga detective dahil nakipagtulungan na si John sa pulisya noong bago pa lang ang kaso. Naging sunod-sunod din ang ugnayan nila dahil nga sa patuloy na investigasyon ng pulisya. Lagi kasi siyang andoon malapit sa crime scene tuwing darating ang mga pulis para sa karagdagang pagsusuri. Kaya naman sa interogasyon ngayon ay tiwala na si John sa pulisya. Nagkikwento siya tungkol sa ugnayan niya kay Betty. Sinabi pa niya na nakapasok na siya sa apartment ng biktima. Hindi niya alam na may mga bagong ebidensyang nakalap sa patuloy na pagsusuri ng mga pulis. Dito ay isiniwalat ng mga pulis na may nakuha silang fingerprint sa bintana na tinanggal at iyon ay tumugma sa kanyang fingerprint. Agad namang nagpaliwanag si John na dahil magkaibigan nga sila ni Betty ay pinaayos sa kanyang bintana dahil ang hirap nitong buksan. Ngunit isa pang bagong impormasyon ang lumabas. Ang oras ng pagkamatay ni Betty ay hindi pala 12 midnight kundi makalipas pa ng ilang oras noong madaling araw. At sa mga oras na iyon ay wala ng alibay si John. Pero hindi pa nila maaresto ang suspect dahil wala naman silang matibay na ebidensya na makapagsasabing siya talaga ang pumatay kay Betty. Kailangan nila makuha ang ginamit na martilyo sa pagpatay sa kaawa-awang biktima. Humingi muli sila ng tulong kay Nancy at dito ay sinabi niyang itinapon ito ni John sa isang latian o marshland. Nagdrawing pa siya ng isang simpleng mapa na naglalarawan kung saan mismo hinulog ng salarin ang murder weapon. Ang kalsadang papunta doon at ang kakahuyan kung saan matatagpuan ang maliit na lugar na may tubigan. Ngunit hindi masabi ni Nancy ang pangalan ng lugar at kalsada na dadaanan. Kaya't minabuti ng pulisya na isailalim muli sa interogasyon ang pangunahing suspect na si John. Dito ay napansin nila na parang may itinatago ito at hindi mapakali dahil kung ano-ano na lang ang kanyang sinasabi. Paulit-ulit nilang sinabi na alam nilang siya ang gumawa ng krimen at alam niya mismo na siya ang gumawa ng krimen. Kaya't wag nang pahirapan pa ang kanilang trabaho. Makaraan ng 20 minuto ng pangungulit ng pulisya ay bumigay na rin si John at umamin na sa krimen. Sabi niya ay dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto ni Betty bandang 3:00 ng madaling araw. Ginapos niya ang natutulog na nurse at hinalay. Matapos ay pinatay niya ito gamit ang martilyo. There was a hammer on the floor that I picked up and I hit her once in the head with it. I hit her 2, 3, 4 times with the hammer. Large amount of blood flow on the bed, some on the walls. And I went upstairs. Garbage bag. Washed up my hands and everything. Had another beer and went to bed. Ayon sa otopsiya ay nagtamo si Betty ng higit 20 tama na martilyo. Ibinunyag niya rin na kung saan niya itinago ang martilyo na ginamit niya kay Betty.
Tinapon pala niya ito sa farm kung saan siya nagtatrabaho. Gaya ng mapa na ginuhit ni Nancy ay nakita nga nilang maliit na kalsada na may kakahuyan na may matubig na lugar at kung saan mismo dito itinapon ang martilyo. Matapos ito, si John Reese ay sinampahan ng kasong pagpatay. Sa simula ng paglilitis, si John ay nagpasa ng not guilty plea kahit na siya ay umamin na sa krimen. Sabi ng kanyang abogado ay inimbitahan ni Betty si John sa kanyang apartment at umabot ito sa hindi pagkakaintindihan ng dalawa kaya't napatay niya ang nurse. Pero hindi naniwala ang mga hurado sa kanya kaya't siya ay nakatulang nagkasala at binigyan ng parusang higit 100 taong pagkakakulong na may tsansa ang makapag-parole matapos ang 45 years. Salamat na lamang at nanindigan ng psychic na si Betty sa kanyang nakitang pangitain dahil kung hindi ay makakalaya ang totoong salarin at baka makulong pa ang inosenteng boyfriend ni Betty na si Paul. Ang pangalawang kwento natin ay tungkol sa isang psychic na nakulong dahil sa kanyang pangitain. Si Melanie Uribe ay isang 31-year-old na vocational nurse na nakatira sa Arleta, California. Siya ay isang single mom na may 8 taong gulang na anak na lalaki. Kilala si Melanie bilang isang maalaga at maalalahanin na nurse sa kanyang mga pasyente sa Pacoima Hospital sa Burbank, California. Dahil sa kanyang dedikasyon sa trabaho at anak, ay itinuring siyang isang mahalagang miyembro ng komunidad. Noong gabi ng December 15, 1980 ay nakatakdang magtrabaho sa night shift si Melanie sa ospital. Umalis siya sa bahay gamit ang kanyang pickup truck ngunit hindi na siya nakarating sa kanyang trabaho. Sinubukang tawagan ng kanyang mga katrabaho sa bahay si Melanie ngunit walang sumasagot. Dahil sa kanyang reputasyon sa pagiging maagap at responsable, ang kanyang hindi maipaliwanag na pag-absent ay nagdulot ng pag-aalala sa kanyang mga kasamahan. May mga saksi na nagsabing nakita nila ang 2 kalalakihan na sapilitang pumasok sa kanyang truck habang siya ay nakahinto sa isang traffic light. Kinaumagahan ay nakita ng mga pulis ang kanyang sunog na truck na may uniforme ng nurse sa loob. Kaya't lalong tumindi ang pag-aalala ng mga kakilala na may nangyaring masama sa kanya. Noong December 17, 1980 habang nagtatrabaho sa Lockheed Aerospace, narinig ni Etta Smith ang isang balita sa radyo tungkol sa pagkawala ng isang nurse sa kanilang lugar na nagngangalang Melanie. Nang marinig ito ni Etta ay nakaranas siya ng biglang pagkahilo at naranasan ang isang pangitain. Kanyang inilarawan na para siyang nakakita ng isang larawan. May nakita siyang bangin, pakurbadang kalsada at di-sementadong daanan. May nakita din siyang halamanan at puting anyo lampas ng mga halaman. Hindi malinaw kung ano ang puting anyo na iyon, ngunit ito ay puting-puti. Nakaramdam si Etta ng matinding emosyon at puwersa na nagtutulak sa kanya para gumawa ng paraan na hanapin ang pangitain dahil naniniwala siya na ang puting bagay na nakita ay maaaring uniforme ng nurse na si Melanie. Pero kilalanin muna natin si Etta Smith. Si Etta ay 32 years old at nagtatrabaho bilang isang shipping clerk sa Lockheed Aerospace Plant sa Burbank, California. Hawak niya ang isang mataas na security clearance pass sa kumpanya. At dahil sa kanyang posisyon, siya ay tinuturing na isang napaka-responsable at mapagkakatiwalaang tao. Si Etta ay isang ina na walang anumang kasaysayan ng mga karanasang psychic o pagkakasangkot sa anumang investigasyon ng pulisya. Bago ang mga kaganapan na kinasasangkutan niya, namuhay si Etta na isang ordinaryong mamamayan na binabalanse ang kanyang mga profesional na responsibilidad at mga tungkulin sa pamilya. Sa paniniwalang maaaring mahalaga ang kanyang pangitain sa paghahanap kay Melanie, nagpasya si Etta na makipag-ugnayan sa pulisya. Nakipagkita siya kay Detective Lee Ryan at ipinarating ang mga detalye ng mga nakita sa kanyang isipan. Sa kabila ng paunang pag-aalinlangan, napansin ni Ryan ang katapatan ni Etta at ang mga partikular na detalye na ibinigay niya. Tinukoy niya ang lokasyon mula sa kanyang pangitain bilang Lopez Canyon. Ngunit nag-alala siya na baka hindi agad kumilos ang mga pulis sa kanyang impormasyon.
Kaya't nagdesisyon si Eta na siya na lamang ang maghahanap sa lugar. Humingi siya ng tulong sa kanyang anak na si Tina at isang kaibigan ng pamilya. Sabay-sabay silang pumunta sa Lopez Canyon para hanapin si Melanie. Pagdating ni Eta ay sinabi niyang nakaranas siya ng matinding takot at naramdaman ang presensya ni Melanie. May kakaibang enerhiya siyang nasagap na nag-udyok sa kanya na magpatuloy sa paghahanap. Habang ginagalugad ang lugar, napansin ni Eta at ng kanyang mga kasama ang marka ng gulong na papunta sa isang liblib na lugar. Nang sinundan nila kung saan pumunta ang marka ng gulong, ay natuklasan nila ang bahagyang nakatagong katawan sa talahiban. Nakilala ni Eta ang puting sapatos ng nurse na nagpatibay sa kanyang paniniwala na natagpuan nila si Melanie. Agad siyang nakipag-ugnayan sa pulisya at sinabi ang kanyang natuklasan. Kalaunan ay nakumpirma sa pamamagitan ng otopsiya na si Melanie nga ang bangkay na bunugbog hanggang sa mamatay. Noong una, ang pulisya ay nagtataka kung paano nalaman ni Eta saan matatagpuan ang katawan ni Melanie. Nagsimula pa nga magtanong ang mga detectives kung paano niya nalaman ang tungkol sa mga partikular na detalye nang hindi nasasangkot sa mismong krimen. Ang kanilang pag-aalinlangan ay pinalakas din ng kawalan ng pisikal na ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa pinangyarihan ng krimen. Gayunpaman, ang kanyang impormasyon ay hindi maikakailang eksaktong-eksakto kung saan ang labi ni Melanie. Kaya noong gabi ng December 17, ipinatawag si Eta sa istasyon ng pulisya para sa karagdagang pagtatanong. Sa loob ng ilang oras ay paulit-ulit siyang tinanong upang makahanap ng butas o pagkakaiba sa kanyang mga sagot. Sa kabila ng kanyang pakikipagtulungan, nanatili silang lubhang nagdududa sa kanyang salaysay. Si Eta ay voluntaryong sumailalim sa 2 polygraph test na naniniwalang ito magkukumpirma na siya ay inosente. Ngunit nagsinungaling ang mga investigador at sinabi sa kanya na bumagsak siya sa polygraph test na ibig sabihin siya ay nagsisinungaling. Batay sa kanilang hinala ay inaresto siya bilang isang accessory to murder. Si Eta ay nakulong ng ilang araw ngunit nanindigan pa rin na siya ay inosente at nalaman niya ang impormasyon dahil lang sa isang pangitain o psychic vision. Pero habang si Eta ay nasa kustodiya, biglang lumabas ang katotohanan tungkol sa kaso. Isang police informant ang magbibigay ng impormasyon tungkol sa mga individual na narinig niyang nagyayabang tungkol sa pagkakasangkot sa pagpatay kay Melanie. Itinuro ng impormante ang 3 kabataang lalaki mula sa lugar. Kaya noong December 21 ay inaresto ng mga pulis sina Louis Carnell Morgan na 20 years old, si Norman Willis na 17 years old at si Spencer Nelson na 21 years old. Sa ilalim ng interogasyon, umami ng mga lalaki sa pagnanakaw at pagpatay kay Melanie. Inilahad nila na pinasok nila ang kanyang sasakyan nang ito ay nakatigil sa isang traffic stoplight. Ninakawan nila ang kawawang nurse at pinatay sa Lopez Canyon gamit ang isang malaking bato. Sila ay nakasuhan at nakulong kalaunan. Dahil sa pag-amin ng mga salarin ay iniurong ng pulisya ang kaso laban kay Eta. Siya ay pinalaya matapos ang 4 na araw na pagkakakulong, ngunit ito ay nagpamulat sa ahensya ng pulisya tungkol sa pagsisinungaling ng mga investigador at iligal nilang gawain. Ang maling pag-aresto ay nagpakita ng potensyal na panganib na kinakaharap ng isang individual na magbibigay ng mahalaga ngunit kakaibang impormasyon. Sa pagpapatupad ng batas, dapat balansihin ang pag-aalinlangan sa pagkakaroon ng bukas na isipan para ang mga inosenteng tao ay hindi maakusahan ng walang pinanghahawakan. Dagdag dito ay binibigyan diin ng kaso ang pangangailangan sa wastong mga protokol o pamantayan sa pag-iimbestiga at pagtrato sa impormasyong nakuha sa pamamagitan ng hindi tradisyonal na paraan. Kasunod ng kanyang paglaya ay nagsampa ng kaso si Eta laban sa Los Angeles Police Department para sa maling pag-aresto sa kanya. Ang kaso ay dahil sa false imprisonment at paglabag sa kanyang civil rights. Ayon sa mga ulat, si Eta ay nanalo sa kaso at nakatanggap ng danyos na $25,000. Nagdulot ito ng hindi inaasahang atensyon kay Eta dahil sa kanyang karanasan. Patuloy niyang sinasanay ang kanyang mga psychic abilities
at naiulat na tumutulong sa iba pang kaso ng mga nawawalang tao. Ang kanyang kwento ay na-feature pa sa mga programa sa telebisyon at mga panayam na nag-aambag sa patuloy ng mga talakayan tungkol sa mga psychic phenomenon at ang kanilang lugar sa lipunan. Ang ating huling kaso ay tungkol sa pagpatay kay Susan Jacobson na ilang taon din ang lumipas bago niya natamo ang katarungan. Si Susan ay ipinanganak noong February 5, 1962 sa Staten Island, New York. Siya ay pangalawa sa 7 magkakapatid. Ang sambahayan ay laging abala dahil sa 7 anak na mag-asawa at madalas tumulong si Susan sa pag-aalaga sa kanyang mga nakababatang kapatid. Sa edad na 14 years old, si Susan ay inilarawan na responsable at mapagmalasakit. Siya ay kilala sa kanyang malambing na personalidad kaya naman marami siyang kaibigan. Siya ay matalino at isa sa mga may matataas na grado sa paaralan. Kaya't nakikita siya na isa sa mga magtatagumpay sa hinaharap. Gusto ni Susan na maging independent kaya nagtrabaho siya ng part-time sa isang ice cream parlor. Dito ay nakilala niya ang 16 years old na si Dempsey Hawkins na nakatira malapit lang sa kanila. Kalaunan, naging magkasintahan ng dalawa noong summer ng 1975. Tipikal na teenage romance lang ang relasyon ngunit naging komplikado sa paglipas ng panahon dahil noong January 1976 ay nabuntis si Susan at pagkatapos ay pinalaglag niya ito. Kasunod ng kaganapang ito ay hinimok siya ng kanyang mga magulang na magpahinga muna mula sa relasyon kay Dempsey upang matuunan ng pansin ang kanyang kapakanan at edukasyon. Ngunit sa kabila ng payong ito ay patuloy na nagkikita ang magkasintahan ng palihim. Noong May 15, 1976 ay umalis si Susan bandang 10 o'clock ng umaga para sa isang job interview sa Ralph's Ices. Ito ay isang ice cream parlor na matatagpuan sa intersection ng Catherine Street at Port Richmond Avenue. Siya ay nakabihis ng maong na pantalon, asul na sapatos na may dilaw na sintas at isang puting tube o halter top na pinatungan ng long sleeve na kulay beige. Kapansin-pansing nakasuot din siya ng salamin na asul. Nang hindi umuwi si Susan para sa hapunan ay nagsimulang mag-alala ang kanyang mga magulang dahil hindi naman siya ganito. Siya ay isang masunuri na bata at kailanman ay hindi nalilate sa oras ng hapunan. Kaya't agad silang tumawag sa pulisya upang ipaalam sa kanila na nawawala ang anak nila. Ngunit imbes na tulungan ay sinabihan pa sila ng pulis na malamang nagtanan si Susan kasama ang kanyang kasintahan. Dagdag nila kulang sila sa tao para hanapin ang mga batang naglayas. Ang ipinakita ng pulisya ay lubos na nagbigay ng kabiguan sa pamilya dahil alam nilang hindi basta-basta aalis ng walang pera o alinman sa kanyang mga personal na gamit si Susan. Ngunit hindi sila nawala ng pag-asa. Ang pamilya Jacobson ay humingi ng tulong sa dose-dose ng mga kaibigan at pamilya para sa paghahanap kay Susan. Namahagi sila ng flyers, kinausap ang mga kapitbahay at nakipag-ugnayan sa sinumang maaaring may impormasyon sa kinaroroonan ni Susan. Ngunit ang kanilang pagsisikap ay hindi nagbunga. Kaya't napagdesisyonan ng pamilya na kumonsulta sa isang psychic para naman may mapagkunan sila ng makabuluhang impormasyon ukol sa kinaroroonan ng bata. Si Dorothy Allison ay isang self-proclaimed psychic mula sa New Jersey na kilala sa kanyang mga naitulong sa ilang mga kaso. Siya daw ay nagtataglay ng kakayahan ng isang clairvoyant na tumutulong sa kanya na magbigay ng pananaw sa mga hindi nalulutas na krimen. Habang ang ilang opisyal ng pulisya ay may pag-aalinlangan sa kanyang mga kakayahan, kinikilala ng iba na paminsan-minsan ay nakapagbibigay siya ng kapaki-pakinabang na impormasyon. Dahil sa desperado para sa anumang tulong, tinawagan ni Bill at Ellen Jacobson si Dorothy Allison 2 linggo pagkatapos mawala si Susan. Kapansin-pansin na pagkasagot ng telepono ay agad na sinabi ni Dorothy na alam niya kung sino ang tumatawag at kung bakit siya tinawagan. Dagdag nito na ibigay na lamang ang kanilang address sa bahay at pupunta na lamang siya sa loob ng 45 minutes. Nang dumating si Dorothy ay nagbigay siya ng ilang partikular na pahiwatig para sa kanila. Kaagad niyang binanggit ang mga numerong 2562 at 405 na tumutugma sa kaarawan ni Susan
na February 5, 1962. Ang 4:05 naman ay ang oras ng kapanganakan ni Susan. Nagtanong siya tungkol sa mga letrang MAR na nakasulat sa malalaking pulang letra. Inilarawan niya ang isang inabandonang kotse, isang napakalakas na amoy ng langis, 2 kampanaryo ng simbahan, 2 pausukan, 2 tulay na magkalapit na isa ay hindi para sa mga kotse, isang tubigan at latian. Naging partikular ang paglalarawan niya sa lugar at dagdag niya sinakal si Susan ng kanyang kasintahan. Matatagpuan daw ang katawan ng dalaga sa lugar na kanyang inilarawan. Ngunit sa kabila ng napakadetalyadong mga pangitain ni Dorothy, ayaw makipagtulungan ng pulisya sa isang psychic. Kaya ibinasura nila ang kanyang impormasyon at pinabayaan na naman ang pamilyang Jacobson na hanapin ang lugar na inilarawan. Kaya nagsimulang maghanap si Bill Jacobson kasama ang kanyang mga kaibigan sa mga lugar na tumutugma sa mga paglalarawan ni Dorothy. Itinuon nila ang atensyon sa Port Ivory na kilala sa tawag na Downback. Sa kanilang paghahanap ay natagpuan ni Bill ang isang bato na may mga letrang MAR na nakapintura ng pula sa inabandonang Downey Shipyard na kilala rin bilang Mariner's Marsh. Nakita nila ang kahalagahan ng pagkatuklas na ito kaya't dinala niya si Dorothy sa lokasyon at kinumpirma naman ng psychic na ito nga ang nakita niya sa pangitain. Sinabi ni Dorothy na narito ang anak nila, pero hindi pa rin naniwala ang pulisya sa kakayahan ni Dorothy kahit na natuklasan ang sinasabi na niyang lugar kung nasaan ang nawawalang si Susan. Dahil limitado ang suportang nakukuha sa pulisya, ay wala ng bagong impormasyong nakalap ang pamilya at hindi na umusad ang kaso sa pagkawala ni Susan. Noong March 25, 1978, 2 taon na ang lumipas nang mawala si Susan, natuklasan ng 3 batang lalaki ang kanyang mga labi sa loob ng isang drum ng langis sa isang lagusan patungo sa underground na kwarto sa Downey Shipyard. Ang lokasyon ay humigit kumulang na 100 yards lamang mula sa bato na may nakasulat na MAR. Sa autopsiya nalaman na si Susan ay sinakal. Ang kalagayan ng kanyang mga labi at ang kapaligiran ay tulad sa paglalarawan ni Dorothy, kabilang ang amoy ng langis at ang kalapit na mga palatandaan na kanyang nabanggit. Kasunod ng mga natuklasan na baling ang atensyon sa kasintahan ni Susan na si Dempsey Hawkins. Nalaman ng mga investigador na nagtapat siya sa isang kaibigan at isang pinsan na siya ang sumakal kay Susan. Bukod pa rito, pagkatapos ng kanyang pagkawala, ay iniligaw ni Dempsey ang pamilya sa pamamagitan ng pagmumungkahi na umalis si Susan patungang Florida o Chicago. Sumama din siya sa paghahanap para hindi siya paghinalaan. Nang panahong iyon, si Dempsey ay lumipat na sa Joppa, Illinois para manirahan kasama ang kanyang ama na ilang araw lang matapos ang pagkawala ni Susan. Kaya't lalo siyang pinaghinalaan ng mga tao. Kaya noong May 6, 1978, si Dempsey ay inaresto at kinasuhan ng salang pagpatay kay Susan. Sa paglilitis ay inilahad ng prosekusyon na pinatay niya si Susan dahil hindi niya matanggap ang pagtatapos ng kanilang relasyon. Noong February 1979, si Dempsey ay nahatulan at nasintensyahan ng 22 years na pagkakakulong. Sa panahon ng paglilitis, ang pagkilala ni Dorothy Allison kay Dempsey bilang salarin ay nabanggit lamang sa korte, ngunit hindi nagsilbing pangunahing ebidensya. Buti na lamang at hindi sumuko ang pamilya ni Susan at sinubukan ang lahat ng paraan para makamit ang hustisya para sa anak, dahil alam nilang wala silang maaasahan sa pulisya. Sayang lang na sana mas maagang nahuli ang salarin kung sinubukan nilang hanapin ang mga labi ni Susan sa lugar na sinabi ng psychic. Salamat sa pakikinig sa mga kwentong aking ibinahagi. Sana ito'y inyong nagustuhan at may bagong natutunan. Bago ko tapusin ang video, shoutout po Miss Imelda Cabang and Miss Evelyn Shinonaga. God bless po sa inyo at laging alagaan ang sarili. Para sa mga bago kong manonood at hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutang i-like ang video at pindutin ang subscribe button para matunghayan nyo ang mga true-to-life crime stories dito.